sa Road 10 Navotas Tondo Bridge kung saan pupuntahan po natin yung ilang mga residente na nakatira doon sa ilalim ng tulay. Ngayon, para po makapunta doon, kailangan po tumawid dito sa malaking highway na ito na nakakatakot po dahil may mga malalaking truck ang dumadaan dito araw-araw. Subukan po natin ang pagtawid dito. Yan, maraming mga truck ngayon. Kailangan tumawid. Tatakbo tayo ngayon. Oh my God. So, ngayon nakatawid na tayo. Medyo challenge ulit yung pagpunta doon kasi matarik yung pababa nito, padaos-dos eh. Okay. Yung papunta dito sa kanilang lugar ay masikip, madilim, pero hindi ka naman nakayuko, dire-diretso lang. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Okay, sige. Ito na yung papunta dun sa bahay. Kailangan yumuko ka na kasi mababa na. Nandito na tayo. Aling Josephine. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Tuloy po sa inyong tahanan. Ilang taon po kayo nung nakapatira kayo dito? Year 2007 yun. Paano niyo po nalaman tong lugar nito? Mayroon din akong nakilala lang na kapitbahay. Sabi, mas maganda doon kasi tubig lang naman. May CR, wala namang problema. Pagpasok mo, kusina na. Pagdating naman po ng konting hakbang dito, dito na yung pahingahan ni Aling Josephine, yung kanyang upuan, kumbaga yung kanyang sala. Tama po? Oo. Tama, ma'am. Ganito sila humiga dito. Yun. Masarap pa. So, nararamdaman po kapag kami dumadaan na mga malalaking sasakyan sa taas? Ma'am, nararamdaman talaga namin. Nararamdaman nyo? Malakas ang, kung malalaki rin naman na sasakyan. Nararamdaman ko yung minig, oh. Uminginig kasi may dumadaan siguro sa taas. Di ba po sumasakit likod ninyo? Matanda na po kayo, tapos sa papag po kayo nakahiga. Oh, masakit. Naghanda ko ng ma'am. Lagi kong maghanda ng tulad ng langis. Okay. O kailangan talaga hahawa ka dito. Pero masarap pa makatulog susunod dyan. na ako. Kailangan niyo po ng tulong? Lalo kung madaling araw. Ang sarap sana kung laging ganito eh. Yung apo ko, di mo maano pagtulog. Paglabas natin dito sa bahay nila Aling Josephine, meron pang isang uwang dito. Ayan. Ayan. Tignan natin. May bahay pa kaya dyan? Medyo dahan-dahan tayo kasi pwede rin tayo madisgrasya. Ito mas masikip. May bahay pa. May bahay pa dito sa lugar ka. Hi, ate. Ilang bahay ba? Ilang po nakatira dito? Dito po sa lugar? Dalawang pamilya. Isa po dito at isa dito. Ah, okay. So, ito nga. Yung dulo na ito na yung pinaka-dead end. Pero may dalawang pamilya pa na nakatira dito. Para makapunta po dun sa kabila. Ang sakit sa likod at alinsangan na aking naramdaman ay panandalian lamang kumpara sa mga nakatira rito na ang pagtitiis ay bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Nagbabayad po ba kayo ng renta? Ang araw, Paano po? in-offer sa amin na sige, ibinta na lang namin dyan sa inyo yan. Oo, itong lugar. Itong Oo. bahay. Meron po ba kayong kasulatan? Mayroon man yan, ma'am. Kaso lang, sa katagalan na, nung nagtawag din sa akin nung una na ihanda ko raw yun,
Kaya nahanap ko, di ako na makita. Magkano ang binayad niyo dito? 10 lang naman yun. 10. 10,000? Ah, Alam niyo po ba, wala po dapat may-ari nito? Kasi ito po ay ilalim ng tulay. Sa gobyerno ito. Hindi kayo pinapalis dito? Delikado? Wala naman. Hindi, Wala pinapabayaan lang kayo dito? pinapalikas lang kami pag bagyo. Oo. Kung pag sinabihan po kayo, may malilipatan sa mga programa, dinadasal ko. lilipat po kayo. Nadasal ko yan. Kahit po malayo, kunyari, Cavite, mga probinsya, ganun, Bulacan. Walang okay na rin problema. yun, pero may minsan kasi wala nang hanap buhay sa asawa ko. Wala man doon yan. Tulad ng kahon ng posporo, mainit, masikip at siksikan ang kanilang kalagayan. Pero anong magagawa nila sa buhay na may panganib at walang katiyakan? Wala, kundi patuloy na magsumikap at maghintay kung may pag-asa pa ba na magkaroon sila ng maayos at disenteng matutuluyan. Talaga dito kailangan nakayuko ka, tsaka dahan-dahan. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Masakit. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.